Alam nyo, nung kasagsagan ng World War II dito sa Pilipinas, hindi lahat ng bayani ay nasa front lines at may hawak na baril. Sa likod ng mga labanan, may isang bayaning kumikilos ng patago. At ang sandata niya, pambihirang talino at hindi matatawarang tapang. Ito, may tanong ako para sa inyo. Malamang, hindi pamilyar sa inyo ang pangalan niya, no? At yan mismo ang misteryo na bubuksan natin ngayon. Isang kwento ng kabayanihang talaga namang kakaiba. Ang pangalan niya ay Magdalena Leones. At ngayon, sasamahan ko kayong alamin ang kwento kung paano niya nakamit ang napakabihirang parangal na yan. So, paano ba nagsimula ang lahat? Paano nga ba ang isang babaeng ang pangarap ay maging madre ay napunta sa gitna ng gulo at naging isa sa pinakamagaling na espiya ng digmaan? Tara, simulan natin. Isipin nyo, lumaki siya sa isang relihiyosong pamilya. Payapa ang buhay, nakatutok sa pag-aaral para magsilbi sa simbahan. Tapos, bigla na lang pumutok ang digmaan. Ang layo ng kontrast, di ba? Mula sa tahimik na buhay, biglang haharapin niya ang panganib. Tingnan niyo tong timeline na to. Ang bilis ng mga pangyayari. Pero dito, may isang desisyon na babago sa lahat. Habang nakakulong, anong ginawa niya? Pinag-aralan niya ang salita ng kaaway, ang Nihongo. Tandaan niyo yan, dahil yung desisyon na yan ang magiging susi sa lahat ng misyon niya. At dahil sa kaalamang niyang yun, dito na nagsimula ang bago niyang pagkatao. Mula sa isang bilanggo, naging espiya na siya. Dito niya nakuha yung palayaw niyang lioness dahil sa tapang at bilis niyang kumilos. So ano ba talaga ang trabaho niya? Bilang isang intelligence officer, siya yung tagadala ng mga super importanteng impormasyon at gamit sa loob mismo ng teritoryo ng mga Hapon. Sobrang delikado ng trabahong to. Ito yung cycle ng mga misyon niya. Paulit-ulit yan. Isipin nyo na lang yung kaba sa bawat hakbang, lalo na pag dumadaan sa mga checkpoint. Isang pagkakamali lang, isang maling tingin mula sa gwardya, tapos na ang kwento niya. Paano niya nagawa lahat to? Dito napapasok yung pagiging henyo niya. Ginamit niya ang pagiging babae niya para hindi siya paghinalaan. At dahil matatas siyang mag-Nihongo, nakukuha niya ang loob ng mga gwardya. Nangangiti lang siya habang kausap sila, pero ang totoo, nakatago sa damit niya ang mga dokumento na magpapalubog sa mga barko ng Hapon. Grabe, di ba? At syempre, lahat ng sakripisyo at pambihirang tapang na yan, hindi yan nakaligtas sa mata ng Allied Forces. Nakita nila ang halaga ng ginagawa niya. At ito yung pinaka-importante sa tingin ko. Sa papel, isa lang siyang civilian volunteer, hindi siya sundalo, walang ranggo. Pero sa labanan, isa siyang master spy. Ginawa niya lahat to dahil sa sarili niyang paninindigan at pagmamahal sa bayan. Pakinggan niyo to. Ito mismo yung salitang nakasulat sa citation para sa Silver Star niya noong 1945. Isang opisyal na pagkilala mula sa gobyerno ng Amerika. Yan ang patunay ng kanyang pambihirang serbisyo. At para bigyan kayo ng ideya kung gaano ito ka-espesyal, sa buong kasaysayan, iisa lang ang babaeng Asyano na nakatanggap ng US Silver Star. Siya lang. Hanggang ngayon, siya pa rin ang una at nag-iisa. So pagkatapos ng lahat ng yan, ng digmaan, ng panganib, anong nangyari sa ating lioness? Ano ang naging buhay niya pagkatapos? At dito, isa pang kahangangangang bahagi ng kwento niya. Matapos ang lahat, pinili niyang mamuhay ng simple sa California. Nagtrabaho bilang isang clerk at halos hindi niya kailanman binanggit ang kanyang nakaraan. Isipin mo yon. Baka yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, hindi mo alam, isa palang bayani ng digmaan. Ganun siya kahambol. Namuhay siya ng tahimik hanggang sa kanyang pagpanaw noong 2016. Pero sa kanyang pagkawala, muling umugong ang kanyang kwento at ipinakilala ang kanyang kabayanihan sa isang upuli bagong henerasyon. At yan ang pinakamalaking aral mula sa buhay niya. Ang tunay na kabayanihan ay madalas tahimik. Hindi ito naghahanap ng papuri o kasikatan. Ito ay nasa gawa, nasa puso at nasa paninindigan. Mula sa isang kumbento, naging espiya sa gitna ng digmaan, hanggang sa isang tahimik na buhay. Ang paglalakbay ni Magdalena Leones ay pambihira. Kaya para sa inyo, anong bahagi ng kwento niya ang pinakatumama sa inyo? Anong ibig sabihin ng kanyang pamana para sa atin ngayon?
Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.